pag peke ka, tatapon ka sa impyerno. Hindi ako nagsabi niyan, si Jesus. Basahin natin. And will throw them into the furnace of fire. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Alam niyo po ba ng Panginoon Kristo? Lagi niya sinasabi yung babala na yan. Mas marami siyang beses nagsabi tungkol sa impyerno kaysa pa sa langit. Ilang beses sinabi ng Lord, alam mo kung ang kamay mo nagkakapag-cause, ikaw ay magkakasala, mabuti pang putulin mo na lang yan. Mabuti pang kulang ka ng bahagi ng katawan kaysa mapunta ka sa impyerno. Ibig sabihin, matindi yun kasi unquenchable fire yun eh. Hindi namamatay na apoy. At yung mga uod pa naman, hindi rin namamatay. Hindi ka mamamatay pero nasusunog ka. Ang hirap nun. Kaya mga kapatid, seryosong Panginoong Sus doon. Nasabi niya, kung ang paa mo nagkukos o ang mata mo, ukitin mo na lang yan. Galing mo na. Mabuti na lang kulang ka kaysa naman nasa impyerno ka. Sino isasama doon? Yung mga ang pangalan ay wala sa aklat ng buhay. Oh, bakit? Hindi ka rehistrado sa kaharian ng Diyos. But if you belong to the kingdom of God, your name is registered in the list of the member of the kingdom of God. Rehistrado kang citizen of heaven. Ano sabi ng Lord? Ni-rescue niya tayo. Niligtas niya tayo mula sa kadiliman at nilagay niya tayo sa kaharian ng kanyang pinakamamahal na anak, ang kaharian ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, na kung saan tayo po ay binili at pinatawad sa lahat ng ating kasalanan. Kaya huwag natin itong baliwalain. Sa maraming tao, akala na biro-biro lang ito. Bakit pa pumunta rito si Jesus kung biro-biro lang? Kaya nga sabi ng Panginoon, be genuine. Huwag kang magpakapeke, sayang, kawawa ka naman.